Ang alamat ng bayabas. Noong unang panahon, may isang sultan na nakilala sa buong Mindanao dahil sa suot nitong korona. Wala pang sultan sa buong Mindanao ang nagsusuot ng korona maliban kay Sultan Barabas. Maraming nakakat tungkol sa korona. May mga taong nagsasabi ito raw ay nasisid ng mga mangingisda sa dagat at pagkatapos ay sinamsam ng sultan. May ilang namang nagsasabing inagaw raw ito ng mga tauhan ng sultan mula sa isang misyonaryo sa isang mapangahas na pananambang. Ang sabi naman ng iba, ibinigay raw ng isang pirata ang korona sa sultan. Si Sultan Barabas ay kilala rin sa kanyang kalupitan. Kinatatakutan siya ng labis ng kanyang mga nasasakupan. Sinumang magsalita o kumilos ng hindi naayon sa kanyang kagustuhan ay pinarurusahan o ikinukulong. Isang araw, napag-uwi ang isang mangingisda sa isang bahagi ng dagat ay pinagbabawal puntahan ni naman. Dinakip at ikinulong ng mga tauhan ng sultan ang mangingisda. Nagpunta sa palasyo ang asawa ng mangingisda at nakiusap sa sultan na palayain ang asawa nito. Ngunit ito man ay kinulong din. Sa bahay ng mag-asawa, inabot ng gutom ang nag-iisang anak nilang lalaki. Dinulaan ito ng mga diwata at itinuro ang daan papunta sa palasyo. Nagmakawa ang bata sa sultan na palayain ang kanyang mga magulang, ngunit tumanggi ang sultan. Sa kabila ng nararamdamang gutom, inalihan ng kapilyuhan ng bata. Sinaklot niya ang korona ng sultan. Nagalit ang sultan at hinabol ang bata. Itinuro ng mga diwata ang daan papunta sa hardin. Doon ay naghabulan ng sultan at ang batang tangay ang korona. Ngunit, biglang kinapos ng hininga ang napagod na sultan. Napahandusay ito sa lupa at nalagutan ng hininga. Inilibing ito kasama ang korona nito sa isang sulok ng hardin ng palasyo. Mabait at makatarungan ang sultan na pumalit kay Sultan Barabas. Pinalaya niya ang mga magulang ng bata. Pinalaya rin niya ang mga ibang presong nakagawa ng maliliit na kasalanan. Lumipas ang ilang buwan at sa lugar na pinaglibingan ng mabagsik na sultan ay may tumubong isang kakaibang halaman. Lumaki ito hanggang sa maging isang mayabong na puno. Dumating ang panahong namunga ang puno. Ang mga bunga ay bilog na parang ulo at may nakadikit na munting korona. Si Barabas iyan, sigaw ng mga tao. Nang tikman nila ang berdeng bunga, anumpat na pangimbit sila, kasing pait at kasing asim ng ugali ni Barabas. Ngunit nang mahinog at maging dilaw ang bunga, ang lahat ay tumikim at napangiti. Pagkatamis-tamis, pagkasarap-sarap. Gayunpaman, inaalis at itinatapon ang korona, at batid nilang lahat ang dahilan. Minsan namitas ng bunga ng puno ang ilang batang paslit, at nang mapadaan ang isang grupo ng mga dayuhan, nagsitanong sila, "Ano ang tawag sa bungang iyan, mga bata?" Tanong ng mga dayuhan. "Barabas, Barabas, bayabas." Diyan nagtatapos ang ating kwento.